Yun. So, hello class. So, meron tayong lesson na naman, ano. So, ito naman ay about sa ating Java files. No? So, isa tong way para nakakapag-export tayo ng something like output. No? Hindi lang siya yung basta doon lang sa output natin. Like, kumuha ka ng project, may lumabas na output. So, yun lang. So, ang problem, kung ano man yung mga outputs na yun lang, nasa loob lang siya ng system natin. So, wala tayong na-generate na external output na masasave talaga natin. No? Yung parang makakapag-generate tayo ng reports or records. Ganun, di ba? So, external records, no? Yun, parang nakakagawa tayo ng external records nga natin. No? So, pwede natin gamitin yung Java files. No? So, ibig sabihin, pwede tayo makapag-generate ng text files, text reports, yun, as outputs ng ating program, no, ng ating system. Okay? So, simulan muna natin yung Java files sa pag-create ng bagong project. No? So, para tayong project. Java application. Sample file 3. Ayan, medyo marami na kasi nagawang sample file. Okay, finish natin. So, ngayon, let's start with creating a file muna sa labas siguro. Pwedeng sa directory natin nung file natin. Ito, sample file 3. So, hanapin natin si sample file 3. Sa case ko, ito siya. Ayun. So, hinanap ko lang yung directory, ano. Ayan. So, sample file 3 sa loob niyan. Ayan. Gawa tayo ng text file. No? So, pangalanan natin as text. Ayan. So, siya ay text.txt, no? Makikita natin text, tas yung type of file niya, txt. Ayan. Okay? So, ayan. Tandaan po natin yun, ha? And then, kakopy natin yung directory dito. Ayan. Makikita nyo sa taas, ayan, no? Ayan. Click lang natin yan. Copy mo yan. Okay? And then, gagamitin natin yan for later. So, isa pa. Copy natin. Okay? Then, gagamitin for later. No? So, dito sa ating Java file, mag-i-import muna tayo ng ilang imports natin. Ano? Import java.util. Ayan. For scanner, mamaya pa yan. Then, next, para sa file, import java.nio dot file dot asterisk. Sabihin, pwede natin gamitin yung mga methods regarding files dito sa ating Java application. Okay? Medyo lakihan natin. Okay, so sa loob ni public static void main, so kunin natin ngayon yung text file na ginawa natin kanina. No, nasan yun? Ito, si text. Okay. So, type natin, path. And then, pangalan ng path natin, anything naman yan, wala namang problema. Pero para dito sa video, file path ang gagamitin ko. No? And then, equals paths dot get, no? So, yung kukunin natin, yung URL na kaninang kinapi natin. No? So, ipe-paste lang natin siya dito. Okay? Again pala muna natin ng double quotation. And then, paste natin. Ayan. Okay, so ito na yung kinapi natin dito kanina. Ito. Ito yun. No? Ang kulang lang, yung mismong document, ano, or yung text file. So, idadagdag lang natin. So, ito, documents, NetBeans project, sample file 3, and then, dagdag tayo ng dalawang ganito, na backslash, and then yung name ng ating text file. So, text.txt. Yan. Okay, so, using file path,
no? Yun yung kukunin natin yung directory na to, no? Hanggang dumating tayo dito sa file na to, sa text.txt. No? Okay, so ngayon nga, nakuha na natin yung ating text file mula dun sa folder niya. So, yan, ano magagawa natin sa pag kinukuha na natin yung text file, no? So, una, pwede nating i-print yung directory. No? Yung path na yon, pwede i-print yon. Pwede nating i-print yung elements of directory, no? Kung ilang elements yung dinaanan niya. Ito yung elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanggang dun sa file, ganun. Yun. And then pwede nating print yung name ng file. Yan. Pwede nating i-print yung name ng file. Okay, so yun, so try natin lahat to, itong tatlo. Okay, so una, print muna natin yung path. Okay, so S out tayo. Path is plus, so ano yung pangalan ng ating path? File path. File path dot to string. Okay, so try muna natin yan. File path dot to string. So run natin. So path is, so ito yung pinanggalingan ng ating file. Ayan. No, papansin niyo dito may double slash ano. No, pero dito sa output, saan ba? Ayun, dito sa output wala na. Okay? Kasi po kaya meron siyang double slash dahil ang slash po kasi ay reserve character. No, hindi siya pwedeng basta-basta nilalagay. Ay sorry, ito. Ay tama lang. Yan, ang backslash po ay isang special character. Hindi siya basta-basta pwedeng ilagay sa isang string. Tulad ng double quotation. Isipin nyo, paano tayo maglalagay ng double quotation sa isang string? Double quotation nga yung marker niya, 'di ba? So, dapat maglalagay kayo muna ng backslash, tsaka pa lang double quotation para i-recognize siya ni computer or ni Java na naglalagay tayo ng double quotation. Okay? So, ganun lang yun. So, backslash, backslash. No, ibig sabihin, naglalagay tayo ng isang backslash. Okay? Kaya pag nira natin yan, tinostring natin, na-eliminate na yung mga double backslashes. So, sa way na to, malalaman na ni user kung saan napupunta yung text file natin, kung nasan galing. Okay? The next, gawa tayo ng int count. Int count, bibilangin kasi natin yung elements dun sa ating path, no? Kung ilang directories yung pinuntahan. Int count is equal to, again, name nya, file path dot get name count naman. Yun, automatic naman, ano. Okay, and then S out natin, number of elements in file plus count. Okay, save natin, run natin. And makikita nyo sabi dito, number of elements in file, no, so 6. So, bilangin natin. 1, si users 2, 3, 4, 5, 6 hanggang makarating dun sa ating mismong file. Okay? Then next, kunin naman natin yung name ng ating file. No, yung file name mismo. So, S out ulit. File name is plus, again, yung pangalan ng ating path, file path dot get file name. Ayan. So, ang kukunin lang niya, hindi yung buong directory. Ang kukunin lang niya yung
yung mismong file name lang. Yung nasa dulo lang. Okay? Ayan. So, run ulit natin. Ayun. Ang file name ay text.txt. Next naman, check natin kung meron ba tayong permission doon sa ating file, no? Kung pwede ba tayong mag-read, mag-write, or i-execute yung file natin, no? Kasi minsan yung text file ay protected, meaning hindi siya pwedeng i-modify or hindi pwedeng gamitin, no? So, pwede nating i-test kung readable ba siya, writable ba siya, and executable yung ating file na kukunin. Okay? So, maglalagay ulit tayo ng panibagong import. Import static java.nio.file.access access mode asterisk. No, gagamitin natin yan later. Okay. So, next, baba lang natin. So, may ita-type tayong konti, pang check ng access natin. So, access dito sa tatlo na to. Okay. So, again, ano yung pangalan ng path? File path. Get file system provider and check access. Access. Okay. So, sa loob ng check access natin, doon natin ilalagay kung anong access ba yung gusto nating i-check, no? So, kung read, write, or execute, no? So, una pa lang muna, specify muna natin yung path na i-check natin. So, file path ulit yun. File path, tapos kung anong access ba yung i-check natin, yun ay read. No, read muna, and then execute. So, yun po, namumula. Kasi kailangan natin siyang i-enclose sa try and catch. No? Kasi mamaya hindi naman pala existing yung ating file. Magbabato po ito ng error or exception. No? So, kulong natin siya sa try. And catch. Catch. Exception. E. Okay? So, ayan, chinecheck kasi natin yung access. Ibig sabihin, pag nag-error yan, ibig sabihin, wala tayong access or we cannot use the file. No? So, out natin. Pag kinatch siya, file cannot be used. Okay? Ayan. So, dito, pag nag-proceed naman siya dito sa code na to, sa baba niyan, ibig sabihin, pag nakatawid siya dito without throwing an error, ibig sabihin, true, na pwede nating i-read, tas pwede rin nating i-execute yung file na napili natin. Itong si text.txt. So, gawa tayo dito ng output, sout, na file can be read and executed. Okay? So, sabihin, eto, pag hindi siya nagbato ng exception, bababa siya dito. Pero po, pag nagbato siya ng exception, nagbato ng error, meaning, hindi pwedeng gamitin yung file, hindi na siya bababa dito. Instead, lilipat na agad siya dun sa ating catch block. Sabihin, file cannot be used. So, ano yung mga reasons bakit cannot be used yung file? Una, hindi siya pwedeng i-read or hindi pwedeng i-execute. Pangalawa, hindi naman nag-exist yung file. Ganon. So, yun yung mga bagay na magto-throw ng error. Kaya tayo magsasabi ng file cannot be used. No? So, try natin. Run natin. Ayun. So, sabi dito, file can be read and
executed. Okay, sabihin, okay yung ating text file, no? So, yun, syempre, kung pwede tayong mag-read, pwede tayong mag-execute, pwede rin tayong mag-create. Mamaya, mag-create tayo ng file. So, syempre, pwede rin tayong mag-delete. So, again, pwede rin tayong mag-delete. Ayan. So, ngayon, sunod natin, paano mag-delete naman ng file. Okay, so makikita nyo dito, meron tayong isang text file dito. Buburahin natin siya using Java. Okay. So, again, baba tayo. Magde-declare ulit tayo ng try catch block ulit. Try. And then, catch. Okay, so output natin, no such file. Okay. So, okay, maglalagay tayo ng code dito sa ating try block. Ang ilalagay natin ay files dot delete. Ayan. So, delete. Kasi specify natin kung sinong path or kung sinong file. No? So, ito yon si file path natin. Files dot delete file path. Okay. Oh, sorry. Lumabas tayo ng public static void main. Okay. Yan. Kaya pala nag-error. Okay. So, try natin. Files.delete yung file path natin. So, sino ba yon? Yung ating text. No? So, yun. Meron tayong catcher kasi pwedeng mag-throw ng error itong si files.delete file path. No? Kasi halimbawa, wala naman talagang file na i-delete. To-throw siya ng error. No? O kaya, hindi pwedeng i-delete kasi wala tayong permissions. So, yun, magto-throw din siya ng error. Kaya kailangan natin ng try and catch block. Okay? So, once naman na na-delete successfully, bababa na siya dito, meaning. No? So, gawa tayo ng output, sout, file, successfully deleted. Okay. Yan. Try natin, So, files.delete. Try natin yan. Ayun. So, ayun sa dulo. File successfully deleted. So, ngayon naman, check natin yung folder natin. Makikita nyo, wala na yung text file. No? Hindi ko yan binura, ng manually. Binura ko yan using Java. Okay. So, ngayon, run ulit natin. No, nakikita nyo wala na yung file natin dito. Ngayon, magta-try siyang mag-check ng access sa isang file na hindi naman nag-exist. Magta-try din siyang mag-delete sa isang file na hindi din nag-exist. And then, kukunin din natin yung directory ng isang file na hindi din nag-exist. Okay? So, tingnan natin yung magiging output. No? So, still, gumagana pa din yung number of elements kasi dito lang naman kinukuha yon. So, wala nang kusa yung output. Ayan. And then, yung number of elements gumagana rin. File name gumagana din kasi nasa dulo lang naman yan ito. Pero, sa labas po dito, file cannot be used and no such file or no permission to delete. So, bakit kaya? Kasi, wala na yung file natin dito. No? So, makikita natin dito sa checking natin kung okay ba yung file natin, no? Yun. So, since nabura natin, gawa ulit tayo ng bago, no? Text. Okay.
So, yun. So, okay na tayo dito sa pag-print ng directory, print elements of directory, and printing ng name of file, no? And then, yung read, checking access, check access to read, write, and execute, and then, pagdi-delete ng ating file. Next naman, so, siguro, burahin natin to muna. Gagawin natin, magkikreate tayo ng file through Java, no? Kikreate tayo ng file dito sa loob. Hindi na natin kailangang mag-create pa dito, mag-right click dito. Create na tayo rekta dito. Okay? So, import muna natin si scanner. Gagamitin natin siya later. Dagdagan na lang natin ng import java.io asterisk. Okay. Ayan. So, medyo madami tayong ini-import na for files. Okay. So, ngayon magde-declare tayo ng file. So, ito na yung file creation natin. File F. Ayan. So, yun lang yung name for file. Is equal to new file. Okay? And then, i-declare natin dito yung magiging pangalan ng file natin. Like sample file.txt. Okay, so sa line na to, magkikreate na tayo ng panibagong file dun sa directory kanina. No, sa folder kanina. No? And then, check natin kung nagawa ba. Gusto natin, pagkagawa natin, check natin kung meron na nga. No, so, S out natin. Mabilisang check. F dot, sino yung F? Siya yung file. F dot exist. No, so, dalawa lang ang possible na kulang. So, dalawa lang ang possible na output niyan. Pwedeng true, meaning nag-exist na yung file, or false, nag-failed na makreate yung file. So, mamaya may makikita tayo kung true or false. No? Okay. And then, mag-write tayo ng something dun sa ating text file. So, kailangan natin ay yung file writer. No, file writer. Bigyan lang natin siya ng identifier, fw, is equal to new file writer. No? So, saan tayo magsusulat? Sino ba yung file na susulatan natin? Yung F. No? Si F yung ating sample file.txt. Okay, so medyo namula, no? Kasi supposed to be dapat maglalagay tayo ng try catch. No? So, pwede nating ignore na lang yon. Pwede nating lagyan tong public static void main string args ng throws. IO exception. Yan, meaning, pag naglagay tayo ng throws IO exception sa isang method, i-ignore na niya lahat ng input-output related na exceptions or errors. Ganun. So, ayan, wala nang mamumula dyan. Okay? So, proceed na tayo. So, para makapagsulat tayo sa ating file. So, yun, need po natin ng file writer, ano? Pero, kailangan natin ng tinatawag po natin na buffered writer para i-aid po yung ating file writer. Okay? Writer, BW naman, is equal to new buffered writer. So, si FW yun. Okay, so una, ibabuffer niya yung input natin or yung gusto nating ilagay dun sa ating text file, and then, tsaka niya isesend kay file writer. And then, si file writer yung mag-write dun sa ating file. No? So, una, dadaan muna kay buffered writer. Dadalhin niya kay file writer. And then, tsaka pa lang pupunta dun sa ating sample file.txt.
text. Okay? So, yan. Pwede na tayo magsimulang maglagay ng text sa ating file. Okay? So, gagamitin natin si buffered writer. bw.write. And then, so, try nating maglagay ng number doon sa ating text file. Buffered writer or yung bw.write. Sabihin, magra-write tayo. And then, yung value or yung 97. And then, bw.newline. Ayan. So, para mag-create siya ng new line pababa. So, pwede ulit tayo maglagay ng ibang text, ano. So, lagay tayo bw.write ulit. Hello. Ano? Kasi pag hindi tayo naglagay ng bw.newline, so mag-appear yung text natin as pag ganun lang, horizontal lang. So, gumagawa tayo ng new line to create a new line. Ganun. No? Okay. So, ayan. Tapos na tayo sa ating paglalagay ng values. So, flash na natin yung laman ng ating buffered writer. Buffered writer.flash. Ibig sabihin, tatanggalin na yung laman niya. Once tapos na tayo, and buffered writer.close. So, expected natin. So, itong f.exist magiging true. Mara-write niya yung 97. Mara-write yung hello dun sa file. And then, close natin yung buffered writer natin. So, try natin. Okay, so may lumabas dito sa output na true. Ibig sabihin, nag-exist na yung ating file. Okay, so ibig sabihin, pwede nating sulatan yun. So, check natin ngayon yung file natin kung nasulatan talaga. Okay? Yun. Tama ba? So, sample file 3. Yun, tama lang. So, yun, ano, character 97 pala yung na-print natin, hindi pala number 97. No? And then, hello. Ayun, nakuha natin yung hello. Try pa tayo ng iba, no? So, kuha lang tayo ng new line dito. And then, bw.write lang ulit tayo. So, try natin yung name ko. Ayan. Play natin. So, true, yes. Nag-write yun. Then, check natin dito. Okay, ano. So, lumalabas yung ating mga text dun sa ating text file. Okay? Nakapag-write na tayo ng text sa ating text file using file writer and then buffered writer. So, now, nakapag-write na tayo. So, read naman. So, kung sa pag-write, file writer at buffered writer. Sa pag-read naman, file reader tsaka buffered reader naman. Okay? File reader tsaka buffered reader. Okay, so now naman file reader fr is equal to new file reader. So, sino yung file na re-read natin? So, si F pa rin ito. Yan. Ayun. Okay, and then buffered reader br is equal to new buffered reader. So, yun. Sino yung
tutulungan niya si file reader. Sabihin, yung text file, yung mga contents nun, dadaan muna kay file reader, and then ta-transfer niya kay buffered reader, tsaka palang lalabas sa ating output naman. Okay, so declare tayo ng string value para saluhin yung ating mga text dun sa ating text file. String s is equal to br. Sino si br? Si buffered reader dot read line. Okay. So, ayan, i-read ni string s, no, yung unang line na may mapipick up ng ating buffered reader dun sa ating text file. So, yun ba yung unang line? Ito yun. So, si A. No? So, once na-read niya, pwede natin siyang i-system.out. No? So, generate tayo ng while loop. While loop s is not equal to null. Ayan. Sabihin yan, hanggang may napipick up pa na line si s, no, si string s, hanggang may napipick up pa siyang line dun sa ating text file. No, so, s out natin yung s or yung result. No? Okay, and then s ulit is equal to br dot read line. Okay, so ganito yung nangyayari dyan. Una, re-read niya yung unang line dito sa text file. Kunin niya to. And then, print niya. Next, read niya ulit yung second line. So, may hello dito. Check niya kung si S ba ay null. So, hindi siya null kasi may laman siya. Okay, so ipiprint niya ulit yung S. So, yung S sa case na to ay si hello naman. Next, S ulit, br.readline, yung next na line ulit. Ito naman. So, check niya ulit, S not equal to null. Yes, hindi pa rin null kasi may laman. So, ipiprint niya ulit yung S, which is yung third line na natin. Then next, pupunta ulit siya ng panibagong line, bababa siya. Check naman kung yung S ba ay null. So, null na yan kasi wala nang value or wala nang i-execute. So, titigil na yung ating while loop. Okay? So, sa case sa method na yon, na-execute natin yung tatlong lines natin. Okay? So, buffered reader.close na tayo after nun. Okay. Save. So, siguro lagyan natin ng space between dito sa write natin tsaka sa output. Output. Para malaman natin na yun yung output. Okay. Run ulit natin. Okay. So, true. Na-access natin yung file. Nakapag-write tayo ng character 97, hello, tsaka yung name ko. And then, output. So, yung laman ng text file natin. Makikita nyo, same na same yung text file natin dun sa in-output ng ating Java program. Okay? So, yun. Nakapag-perform na tayo ng creating a text file, writing in a text file, and then reading in a text file. So, yun. I hope may natutunan kayo and thank you.